Yun no. Good morning mga idol. Tamang-tama. Maluwag po ang aking pinagpaparkingan ngayon at walang masyadong tao. Masarap ang simoy ng hangin. Hindi masyadong maaraw at hindi naman uulan. At maya-maya lang ay papunta na ako ng sementeryo, kaya minaximize ko na rin po ang pagkakataon na ito na gumawa po ng content, reaction video patungkol po dito sa mainit na issues or controversial issue ni Boy AC Garage. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Boss, ayusin mo yung hindi nga, bossing. Huwag kang magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga magsalita. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami ng sira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin ng sira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic as is well as yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinilig sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinilig sa inyo na bilhin yan. Tama? May kasulatan nga tayo as is where is, received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic, boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Napanood nyo po ba yan mga idol? Kayo po ba ay may experience sa mga ahente, sa mga buy and sell? Kayo po ba ay pabili pa lang ng second hand na sasakyan? Tamang-tama, panoorin po ninyo ang bidyong ito. Nang sa ganun, alam nyo na kung ano po ang galawan ng mga ahente, ng mga buy and sell. At maging kayo, bilang maging kliyente, kahit papano, matuto po kayo. May idea na po kayo at alam nyo na po ang galawan. Para nang sa ganun, maging safe po ang inyong pagbili ng second hand na sasakyan. Mismo kay Dakar Loan Expert, mismo sa experience at knowledge po ni Dakar Loan Expert. Okay? So alam nyo naman na si Dakar Loan Expert ay veterano, expert na sa pagbibenta po ng brand new at second hand na sasakyan. So alam ko, ang tiwala po ninyo ay nandyan na kagad, no? Proven and tested according dun sa mga dati ko ng followers at nakikita po ninyo sa aking mga videos. Okay? And may mga videos din po ako ng aking mga second hand. Okay? Pero hindi po lahat ng aking second hand ay 100% goods. May iba po dyan ay may konting issues, pero yung issues na yon ay katanggap-tanggap naman kahit papano, no? Kumbaga, kahit bilhin mo yon, matatanggap mo yung slight issues na yan. Kumbaga, hindi ka ititirik, hindi blow by, hindi portapon ang sasakyan. Okay, so ganito yan mga ka-idol. Explain ko lang sa inyo. Kapag ang isang tao ay nagbibenta ng second hand na sasakyan using the social media, gaya ko, nagpo-promote ako ng second hand na sasakyan. No, let's say ganito, ayan, nagpo-promote ako. Winoke around ko, inikot ko, pinakita ko sa inyo lahat, tapos sinabi ko sa inyo ang presyo. Matik yan mga ka-idol. Ahente po ang inyong napapanood. Matik po yan. Ahente po yung mga kausap po ninyo. Dahil, no, hindi lahat ng mga buy and sell ay may kakayahang humarap po ng camera. Hindi po lahat ng buy and sell ay may lakas loob na magbenta using the video, no? Sila po ay may pera, ibibenta lang po nila yan, i-display po nila yan, ipopost lang po nila yan sa marketplace or sa Facebook man yan, kung saan man yan pwede nilang i-post, i-display po nila sa mga parking nila or meron silang nirerentahan. Hanggang dun lang po mga ka-idol. But video, bihira, mostly wala. Dahil ang mga buy and sell ay may pera na yan. Alam nila na ang mga unit na yan ay mabibenta at mabibenta po yan. Okay?
Pero yung mga gaya po namin na nakikita po ninyo sa video ito, obviously, ahente po kami mga ka-idol. Okay? And based doon po sa video ni Boy AC Garage, consignment daw po ang kanyang sasakyan. So meaning walang pinagkaiba po yan na sila ay ahente. Okay? Ibig sabihin, yung unit maaring kinuha, binili, or sabihin natin pinarking lang sa kanila, tapos konting retouch, tutubuan na nila ng medyo mataas, at depende po sa inyong tawad, at nagkasundo po kayo, then go. Since na consignment po yan, depende po sa kanilang arrangement, no? Kung libre yung parking, at kung meron po siya dong mekaniko or konting kalikot po doon, depende po sa kanyang magagasto. Okay? Yun naman ay iaawas niya doon sa kanyang kikitain. Kumbaga, yung bayad ng pwesto, yung konting kalikot or paggawa po ng sasakyan na yan, okay? Doon niya na po yan iaawas sa presyo niya. Let's say, yung binibenta niya na Mazda 3, yung nakita po ninyo na tumirik agad, okay? Let's say, ang ideal price niya is nasa 200. Tumawad si customer, pwede po ba yan ng 150? O syempre, medyo panalo pa rin. Pero ang totoong presyo po nun mga ka-idol, yung ganong klaseng modelo, yung binibenta po niya or yung nag-blow by na yon, nasa average po yan ng, sabihin ko na sa inyo, yung pinakabarat. Minsan ayaw ng buyer. 40,000, 60,000, mataas na po yung 80,000. Ngayon, naibenta niya ng 160. Goods na goods yun mga ka-idol. Kumbaga, nakabulag ka na talaga doon. Di ba? Nakabulag ka na doon. Ngayon, ideal niya is 200. Tumawad ngayon si kliyente. Gusto niya 150. Pwede po bang gawin natin na 160? Dahil yung 10,000, bayad po namin yan doon sa transfer ng ownership. Yung pangalan niya, itatransfer namin 10,000 para doon. Okay po ba sa inyo yun? Malaki na kasi yung yung 50,000 na diskwento. Kasi ang tawaran niyan, umaabot yan minsan hanggang 3 stage From 200, tatawad ng 150, tapos hagil ngayon si seller ng 180 or mga ganon, 170. Tapos hanggang sa magbit halfway po sila 160 dahil dun sa transfer. Okay? So, in other words, malaki pa rin ang income ni Boy AC Garage. Okay? Yun nga lang, ang problema mga ka-idol, hindi ko naman nilalahat, may mga ahente or small time buy and sell na nagbibenta po ng hindi po nila kabisado yung sira ng sasakyan na nabili po nila. Or yung iba, kabisado, pero hindi na nila ipinagawa. No? Dahil mas malaki ang gasto at alam nila na yung ganung klaseng brand ay problematic, mahal ang pyesa. At kung sakaling may makabili po sa kanila, yun na nga, yung sinasabi ni Boy AC Garage, as is where is. So, saan ba nanggaling yung word na as is where is mga ka-idol? Yung as is where is, ginagamit lang po yan ng mga bangko na may repossess na sasakyan. So let's say ito buong lot, yan, nakita nyo naman idol. Let's say ito lot to ng mga repossess na sasakyan. So nakita po ninyo, ayan, tulad niyan, hindi pa napapagawa ng aking insurance. Bayad yan pero magto 2 months na mga ka-idol. So as you can see, di ba? May sira, may bangga. Okay. Pag nakita nyo po yan sa lot, pumunta po kayo sa lot ng bangko, hindi po yan ipapaayos ng bangko. Kung magkano yung presyo na ibibigay niya dyan, yun na yun. Okay, ngayon kung tatawad ka, kung makikipag-bid ka, depende po yan kung papayag si bangko or mananalo ka sa bidding. Ngayon, yung sira na yan, hindi pa ayos ni bangko yan. Yun yung tinatawag na as is where is. Okay? As is where is yun. So, ang mangyayari is, depende na lang sa iyo
kung magkano ang hagil mo kung may kalaban ka o wala, at kung ibibigay sa iyo ni bangko. Ngayon, dahil since na kursunada mo yung unit, dahil mababa na ang presyo para sa iyo, tapos nakita mo naman na ang estimate nito siguro di ka na aabot na 10,000, bibilhin ko na yan. Yun yung as is where is. Ngayon, kung ang problema po nito ay transmission, aircon, depende po yan kung matatanggap ko at kaya kong bilhin, no? Depende po sa akin yan. Okay, yun po yung tinatawag na as is where is. So sa buy and sell, walang lingwahe na as is where is. As much as possible, kapag meron po kaming ibibentang sasakyan, okay, kailangan po namin ayusin ang unit before po namin ibenta. Kailangan in good condition, okay? Like yung engine, transmission, aircon, yung mga bintana na hindi gumagana, yon. Unless kung sasabihin ng buy and sell na ito ang issues niya, nakapost na dun sa sa kanyang post na ito yung mga issues ng sasakyan, ilalagay niya na yan doon. Tapos may presyo, ikaw na ngayon bahalang humagil kung justified yung presyo doon sa mga sira. Okay? Sometimes sa buy and sell, makikita mo hubad. May gasgas na. Kita mo na yung gasgas. Pero engine goods, transmission goods, aircon goods, lahat gumagana, pati stereo gumagana, rehistro updated. Yun nga lang, siyempre may mga gasgas because of the age at hindi naman masyadong malalim. May konting dimple, palitin ng gulong, or yung battery palitin na rin. Yun, idol, depende na lang po yan sa buyer kung matatanggap niya po yan. Siyempre kapag ganun ang senaryo, idol, magtatalo po kayo sa presyuhan, magtatalo po kayo sa tawaran. Okay, kung saan po kayo mag-meet halfway. Ganun po yan. Sabi niya nga na yung unit mo nasira, okay, since na nagkapirmahan na tayo, hindi mo na pwedeng ibalik. Yun ang mali, mga ka-idol. Dahil sa iba po yan, sa iba pong buy and sell yan, basta't wala pang 24 hours, no, ang unit, pwede mong ibalik yan. Lalo na't kapag ganun ang itsura na blow by na ang makina. Sira na ang makina or transmission po yan. Okay? Pwede mong ibalik yan. Ngayon, kung sa tingin po ninyo na hindi kayo magkakasundo sa pagbalik ng pera, pwede naman yung ibang klaseng setup. Pwede naman yung palit sasakyan, no? Let's say ako buy and sell, marami akong unit. May problema yung unit. O sir, kung wala na po talaga kayong tiwala dahil tinirik kayo na sasakyan, gusto nyong ibalik ko sa inyo yung pera, unfortunately sir, hindi ko na may babalik sa inyo. Mamili na lang po kayo dito sa mga units ko. Tapos mag-usap ulit tayo sa presyo. Pwede yun, idol. Pero kung talagang gusto mo na ibalik sa iyo ang pera, usually yung mga buy and sell ay kubukurot kahit papaano. Kurot sila ng mga 10,000. Depende sa magiging usapan ninyo. 5,000 pinakamababa. May konting kurot, mga ka-idol, dahil syempre kumbaga yung transaction po ninyo medyo umandar na at nahassle kayo pareho. Sa side po niya syempre dahil inabutan ng sira sa iyo, ipapaayos niya uli yun, kahit papaano hihingi siya ng kurot, babalik naman niya sa iyo. Yan, depende po sa mga kausap ninyo, mga ka-idol. Okay, kung ako tatanungin nyo, dahil ahente po ako, ano ba galawan ni The Car Loan Expert? Okay, ganito yan, mga ka-idol. Ang galawan po ni The Car Loan Expert is, before po ako magbenta ng unit, iikutan ko po yan, ite-test drive ko po yan. Pero before ko yan ikutan, before ko yan i-test drive, kakausapin ko yung caretaker, hindi yung may-ari muna. Yung caretaker muna kasi siya yung humihimas ng unit. Or kung mekaniko yung makaharap ko,
Tatanungin ko, ano issue ng unit? Saan galing? Kanino binili? Ano reason kung bakit binenta? Okay? So pag nalaman ko yung issues mga ka-idol at sa tingin ko papasa ito sa aking mga kliyente, sa aking mga follower, ipupush ko po yan, ibibenta ko po yan. Pero kung sa tingin ko magkakaproblema po ako, okay? Hindi ko po yan ipopost, hindi ko po yan ibibenta. Bakit? Kasi mayabang po si Dakar Loan Expert. Ayaw niyang napapahiya siya sa kabila ng iyayabang niyang sasakyan. Okay? Pero, sasabihin ko na kagad sa iyo kung ilan ang dimple niyan, ilan ang gasgas niyan, what you see is what you get. No? But before you see, sasabihin ko na sa iyo ang totoong problema, issues. At mag-usap tayo sa presyo. Okay? Hindi ka makakatawad sa akin over the phone. Makakatawad ka lang sa akin in front of the car. Once na ikutan mo, once na test drive mo, doon tayo magtatawaran ngayon. Okay? Ganon ang setup mga ka-idol. So, yung sinasabi ni Boy AC Garage na as is where is, hindi valid yun mga ka-idol. Mali po yun. At kayo bilang mga kliyente at hindi po ninyo kabisado yung sasakyang bibilin po ninyo, wag po kayo padalos-dalos. Okay? Magtanong-tanong po muna kayo sa mga dalubhasa. Magtanong kayo sa mga mekaniko. But wait, hindi lahat ng mekaniko ay magaling mga ka-idol. Maraming klaseng mekaniko. Ako bilang ahente ng car dealer, ako na magsasabi sa inyo dahil marami akong mga kaibigang mekaniko. Okay. Hindi lahat ng mekaniko ay magaling sa sasakyan. May alam lang. Okay? May mekaniko na walang shop. Okay? May mekaniko na may shop. May mekaniko na empleyado. May mekaniko rin na magaling sa dealer. At may mekaniko naman na tinatawag na magician sa dealer o hustler sa dealer. O yan ang i-explain ko naman sa inyo. Yung mekaniko na kukunin po ninyo sa labas, okay, maaring makatulong po sa inyo, but not guaranteed. Bakit ko nasabi? Dahil hindi mo naman alam kung ano talaga ang background ng mekaniko eh. Hindi mo naman alam kung saan siya galing, ano talaga ang kanyang forte. Hindi mo rin alam kung kumpleto ba sa tools yung mekaniko na yan. 'Di ba? Yung sa labas, let's say yung walang shop, okay. Depende kung saan siya galing. Dati ba siyang empleyado ng Toyota, Mitsubishi, or Nissan, ganon. May ganon, idol. Walang shop, walang tools, pero marunong. Okay, may mekaniko naman na may shop, kahit anong brand tinitira, pero hindi niya rin 40 yun. Baka yung mga hinahawakan niya ay lumang sasakyan, hindi mga modernong sasakyan. May mekanikong may shop, pero 40 niya yung brand na yon, yung variant na yon, yung mga ganun na yon. Let's say, buong Everest, kabisado ko yan, kahit nakapikit mata ko, alam na alam ko yan. No? Yon, idol. May mekaniko naman sa dealer na marunong, pero hindi lahat kayang solusyonan. Marunong siya doon sa kanilang napag-aralan. Pero pagdating sa ibang sasakyan, medyo hindi niya na alam. Basta't maalam lang siya doon sa particular brand niya. Okay? Meron namang mekaniko sa loob ng dealership, yung tinatawag na magician. Yun ang hanapin nyo. Pero mahirap yun, idol. Dahil yung magician, kahit anong variant pa yan, kahit anong brand pa yan, putek, kahit hindi mo i-training yan, idol, yun ay napakagaling. Kaya nun mag-ayos ng sasakyan ng iba't ibang klaseng tricks. May isang Bisaya na na vlogger na nakita nyo yung pinapaypayan lang ng mga halaman. Nakalimutan ko yung Bisaya na yun eh. Yun, idol. Yun ang magician. Marami ng mekaniko ang napasuko dahil sa sobrang hirap talagang patinuin. Sa video na to, malalaman natin kung bakit mahirap ang trouble na ito. Ang unit natin, Ford Raptor from Cebu City.
Mula Visayas, dumayo ang unit na to dito sa Mindanao para subukang ipaayos sa atin. So tingnan natin kung ano ba yung gihambin nga balatian. Observe natin dito na nakatudo bao na yung paa ko, 2000 plus RPM lang. Dito ay sinubukan ko pang ang itis drive, ayan, so pinatakbo ko dito. Kita natin yung paa na walang himasa dito, nakatudo bao na, ayan. So observe natin na hindi nga umabot ng 40 kph yung kayang itakbo. Bali ito yung trouble code na makikita natin sa bulang kristal o di kaya scanner. Yung mga naunang gumalaw nito ay meron din silang ganitong scanner. So same lang halos tayo ng mga tools na gagamitin. So hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, binaklas natin agad yung fuel lines. Kita natin natanggal na yung common rail. Ayan. Siyempre, as a troubleshooter, meron tayong spare parts na available lagi. Ganun talaga dapat. Kita nyo naman dito, ayan o. So bali itong tatlong sensor na to, yung papalitan natin ito. So pakita natin saan ba siya nakalagay. So dyan, yan yung papalitan natin. Siyempre baka sabihin nyo patsamba yung ginawa natin dito. So paalam ko lang sa inyo, ganito talaga yung practical na tunay na nangyayari sa mga troubleshooting ng sasakyan, lalo pag electronic. Kung wala kang ganitong spare parts na pang test parts, siguradong gisi yung bulsa ng may-ari. Ganyan yung mangyayari. Speaking of mekaniko, magkano ba ang bigayan mga ka-idol? Sa labas pwedeng 5,000, pero maliit pa rin. Depende po yan sa mekaniko makakausap po ninyo. Mekaniko ng dealer, mahirap makakuha dahil available lang po sila during Sunday. Okay? Kapag kukunin mo, mekaniko po ng dealer, yung mga magician na yan, or sabihin natin 14 nyo, or cheap mechanic po yan, ang bigayan po dyan idol, siguro mga nasa 10,000. Ganun ang bigayan idol, nasa mga around 10,000. Pero during Sunday lang po yan, at kailangan mong i-book ang kanyang appointment. Okay? And mind you mga idol, pag dinala mo ang mekaniko doon sa dealer, sa buy and sell, wag na wag kang lilingat ng tingin. As much as possible, lagi kang nakabuntot. Dapat lagi kang nakabuntot. Bakit? Dahil magaling ang ahente at ang buy and sell pagdating sa senyasan. Senyas ng mata, okay, gesture ng kamay, yung ganunan ng ulo, tanguan ng ganon. Kahit bayaran mo na 10,000 yan, kung ang offer ng buy and sell ay nasa 15 to 20,000, ipapabili pa rin sa iyo yan ng mekaniko. Yes. Dahil tatanungin lang ng mekaniko kung ano sira. At kapag nakita niya po yan, sasabihin niya, okay na yan, pwede na yan, kayang-kaya yan, ito lang papaayos mo. O di meron na siyang 10,000 sa'yo, may 20,000 pa siya doon. Bakit? Natimbrihan na idol. See? Ganon lang kadali yun mga ka-idol. May timbrihan kami. Kami, mga ahente, magaling kami pagdating po sa eye contact, gesture ng ulo, senyasan ng kamay, diba? Tanguan ng kayang ganun mga ka-idol. Kaya nga sinasabi ko sa inyo i-follow ninyo si The Car Loan Expert. Lagi po ninyo panoorin, i-share po ninyo dahil marami kayong malalamang tricks. Mataba ang utak ni The Car Loan Expert mga ka-idol. O diba? So yung katulad ng nangyari po sa kanya, paglabas, tumirik, kinontak, hindi makontak, sinagot, sindihan mo na lang. So, sa sagot na yon, obvious na may sira yung sasakyan. Kasi, meron talaga na sasakyan na may issues. No? Kahit sabihin mong wala siyang sira ngayon, pero ito yung normal niyang issues. Bigyan ko kayo ng example mga ka-idol. Okay, meron akong kliyente na senior citizen. Nakita niya yung aking Toyota RAV4 na 2017. Sobrang pristine condition mga ka-idol. Exterior, interior, wala siyang masabi. Pati makina idol.
nung binibenta ko po yun, meron pa yung warranty booklet. At ang milyahe po nun, yun lang ang issue. Medyo mataas. 70,000. Okay. Nakalagay doon sa aking post, 70,000. Nung dumating sa lot, hindi niya tinignan ang milyahe. Ang tinignan niya is yung paikot na sasakyan. Senior citizen ha. Okay. Tinest drive, natuwa siya lahat-lahat. Pero di niya nakita yung milyahe. Sabi ng aking customer, bigyan ko na ng reservation. Kukunin ko yan mamayang hapon or bukas ng umaga. Sabi ko sa kanya, ikaw sir, walang problema. Tatanggapin ko kung magbibigay po kayo. Pero itong 10,000 mo ay meron po itong duration. Okay? Bibigyan ko lang po kayo ng 3 days, 4 days para kunin yung sasakyan. Pag hindi po ninyo kinuha yan, forfeited po ang 10,000. O guys, bibigyan ko kayo ng idea. Kapag kayo ay mag-place ng reservation sa mga buy and sell, okay? Always ask ilan days ang duration. Normally, yung 10,000 po ninyo is 3 to 1 weeks. Okay? 3 days to 1 week. Depende po sa inyo magiging usapan. Kukunin mo o hindi, okay? Forfeited yan. Kukunin mo, awas doon sa presyo. Kung hindi mo na kukunin, forfeited po yan. So, paano mo makukuha ang refund na 10,000? Kung ikaw ay kukuha through financing. In-applyan mo ito through financing, nagpasa ka ng requirements, then, in a series of how many days or 1 week, hindi ka na-approve, makukuha mo ang refund na 10,000 for financing. Okay? You have to make it clear before ka mag-place ng reservation. Clear verbally, usap kayo, magsulatan kayo mga kaidol, black and white. Okay? At make sure may witness po kayo. Okay? Para solid ang inyong agreement. Okay? The next mga kaidol is, yun na, nangyari. Gustong mag-place ng reservation. So sabi ng lalaki, gusto niya na mag-place ng reservation. Yung misis, wag muna. So umalis. Nung umalis, mga ilang minuto lang, bumalik. Ay, George, nag-withdraw ako. Ito, may pang-reserve na ako, magre-reserve na ako. But, before po siya dumating, nilapitan po ako ng tao, ng buy and sell na kaibigan ko. Sir George, pasensya na, hindi ko masabi kanina dun sa harapan ng kliyente mo at sayo. Kasi, nandun na kayo sa middle ng conversation. Ito, aaminin ko sa'yo, Sir George. Ikaw na bahala mag-explain sa kliyente. Yung milyahe po natin pinitik. Pinitik dahil may buyer po yung boss natin na Chinese. At gusto niya makuha yung presyo na gusto niya. Okay, mataas ang presyo niya, gusto niya makuha. So, since na mataas naman yung milyahe, pinababa niya. So, nasa around 30,000 na lang. From 70,000, naging 30,000 na lang mga ka-idol. So, imagine niyo mga ka-idol ha. 2017 na unit, Toyota RAV4, from 70,000, shinrink ng mga 30,000. Just to, masunod lang yung presyo na gusto niya. Ang nangyari, hindi po daw nagkasundo. No? Dahil may presyo na iniisip ang itong Chinese. Wala siyang pakialam doon sa milyahe. So, di nagkasundo. So, ako ngayon ang inabutan ng pagpitik nung Nung pagbalik ng kliyente, sabi niya, magpe-place na ako ng reservation. Sabi ko, sir, hindi ko tatanggapin ng reservation. So, nagulat ngayon ng aking kliyente. Bakit ko di tinatanggap ang kanyang reservation? Kanina, hat na hat ang usapan namin, tinatanggap ko. Ngayon, ayaw ko nang tanggapin. Sabi ko, sir, nung umikot ka, nag-test drive ka, tinignan mo ba yung odo ko? Sabi, hindi. Umupo ka ngayon, tignan mo yung odo. Nakita niya, 30,000 na lang. Uy, bakit 30,000 to? Di ba 70,000 to mahigit? Yun, sir, ang issue. Saka ko ngayon kinuwento sa aking kliyente. Ganito, sir, ganito, ganon. Yung warranty booklet, tinago na. Ngayon, medyo
namutla ng konti si kliyente. Sir, nasa sayo na kung kukunin mo o hindi. Nakita mo naman, maayos na sasakyan, sinabi ko sa iyo, walang issues kundi yun lang. Ngayon, nagtanong sa akin ng aking customer, George, ano ang gagawin ko? Kursunada ko yung unit kaso pinitik na ang milyahe. Anong gagawin ko? Eh di, tumawad ka ng malalim. Yun ang sinabi ko. Oo nga, no? Sir, tanong ko sa'yo, ano ba ang risk factor ng pinitik ang milyahe? Kung sakaling nalaman mo ngayon, anong risk factor sa'yo? Sabi niya, wala naman. Pinitik lang. Okay? Ngayon, kung pinitik yan at nasunod yung presyo ko, magiging malungkot ka ba o masaya? Siyempre malungkot ako. Ngayon, kung ang presyo mo masusunod, magiging masaya ka ba o malungkot? Siyempre, magiging masaya ako. Kukunin mo ba o hindi? Kukunin ko na. See? Nung binayaran niya, alam mo sabi niya sa akin, actually ako rin magkaka-benefit niyan eh. Alam mo kung bakit? O bakit sir? Ipapaservice ko yan dun eh. Doon ako magpapaservice sa Toyota. O di, kahit sabihin mong napitik yan, sabihin ko na lang na nawala ng warranty, nagpa-service na lang ako. Di parang original pa rin. At least naging honest ako mga ka-idol. Nag-close kami ng deal. Okay? Ito yung isa kong kliyente naman. Bibili sa akin ng Subaru Forester. Hindi ko alam, mekaniko pala siya ng Subaru sa Australia. Pinakita ko yung unit. Tinanong ko yung may-ari kung may issue ba ang unit o wala. Sabi niya wala naman daw. Okay, so wala. Okay naman para sa akin. Pasado naman para sa akin. Hindi nagpakilala sa akin ng kliyente na dati po siyang mekaniko ng Subaru, Australia. Nung tinignan niya, sabi niya, George, pwede ba akong tumawad? Go ahead sir, magkano ba tawad mo? At ano ba nakikita mo? Sabi niya, George, tatapatin na kita. Dati akong senior mechanic ng Subaru, Australia. Nakita ko na yung magiging issue ng sasakyan mo. Ang inaano ko lang is, ang kinatatakot ko lang, baka ako ang tamaan. Dahil kapag ako ang tinamaan yan, mahal yung pyesa, manganganak pa siya. No? Yun ang takot niya. Kursunada niya unit. Exterior, interior, pasado sa kanya. Yun nga lang, meron siya nakitang part ng pyesa or dun sa makina na palitin na. Na pag bumigay po yun, medyo mahal at manganganak pa. Eh kayo sir, nasa sayo po yan, kukunin mo o hindi. At least alam mo, sinabi mo na. 'Di ba? Ako, hindi naman ako maalam sa Subaru na yan. Pero for a short period of time, testing niyan, okay naman siya sa akin. Ngayon okay siya George, pero definitely, baka hindi na umabot to ng 1 taon. Tumawad siya. Sige sir, tawad. Nakuha niya yung presyo niya pero hindi pa rin niya kinuha dahil natatakot pa rin siya. Baka mga ilang linggo lang tamaan na siya. Eh siguro insufficient yung kanyang fund. Baka dun nga siya tamaan. In short, naging honest kami mga ka-idol in both parties. Kaya yung mga taong yon na hindi nila ako kilala bilang vlogger, naging instant follower ko mga ka-idol at naging kaibigan ko. Kayo po ba ay nanonood? Oh, kayo yan, idol. See? So, mali po yung ginagawa ni AC Garage, mga ka-idol. Yung mga ganong galawan po yan ng mga ordinaryong ahente. Na wala pong knowledge sa pagbibenta ng sasakyan, wala ding knowledge being an owner, at wala ding knowledge being kung mayroon siyang background ng mekaniko. Basta ang sa kanya is makabenta. Yung mga nakikita po ninyong pinopost sa social media na nakabenta ng ganito, okay, hindi po yan guaranteed na sila ay masaya. Pinost po nila yan because pampaakit po yan na kayo ay bumili. Pero hindi po yan guaranteed na goods ang unit, hindi po yan guaranteed na masaya po ang kliyente. Before po kayo bibili ng second hand na sasakyan, magtanong-tanong po kayo sa eksperto. Kung may kakilala po kayo,
magtanong po kayo sa mga kagaya ko kay The Car Loan Expert. At before po kayo mag-place ng reservation, make sure na kayo na bibili nyo yung unit na yon. Make sure na thoroughly inspect na po yung unit. No? Okay ang unit. At saka kayo mag-usap sa presyo. Okay? At kung hindi po kayo sigurado, hindi kayo masyadong maalam, magbayad kayo ng consultation fee kay The Car Loan Expert. Tuturo ko sa inyo kung paano yung sistema. Kahit saan po kayo sa lupalop dito sa Pilipinas, kahit nasa Mindanao pa kayo, sa Tuguegarao pa kayo, o kung saan lupalop kayo dyan, kayang-kaya kayo makakaya as long na meron po kayong cellphone number at internet. Matuturuan ko po kayo ng maayos. Okay? So thank you for watching kay The Car Loan Expert.